Isang grupo ng mga minero sa Benguet na tumulong sa rescue operations ng mga biktima ng gumuhong Repador Building sa Real Quezon noong 2004 ang tumutulong ngayon sa St. Bernard, Southern Leyte. Isa po sa mga ito ang akmang nakita sa kanyang mga panaginip na 4 sa mga biktima ang makakaligtas. Nagpapatrol si Alex Santos. Disyembre 2004, gumuho ang Repador Building sa Real Quezon Province bunsod ng flash flood. Mahigit 100 ang namatay pero sa kasagsagan ng retrieval operations, napagalamang may ibang nasa ilalim ng gumuhong gusali. 10 araw ang lumipas, 4 na residente ang nailigtas. Buhay ang 3 bata at ang lola. Ito ngayon ang sagot ng Local Disaster Coordinating Council sa mga tanong kung kailan ang timetable ng rescue efforts sa mga nalibing sa Ginsaugon Elementary School. We believe and we hope and we pray that if God wills it to be so, the children will be alive when the skills of our mountaineers and our rescuers and our miners are put and harnessed into good use because God gave them those skills and He will say, by you, I will make these children live. Kaya ngayon, nagpresenta muli ang mga minero mula Benguet. Sila itong instrumento sa pagsagip ng buhay ng 4. Para kay Engineer Joel Son ng Philex Mining, malaki ang pagkakaiba sa sitwasyon ngayon. Ang layo-layo, lalakad ka pa ng mga 1 hour, tapos ang dadaanan mo, yung mga pitak, tapos yung supply, medyo malayo. Whereas sa Quezon, andyan lang. Aabot sa 30 minero ang pinadala ngayon dito sa St. Bernard. Karamihan ay nasa Quezon noong 2004. Isa si Luis Balungay na tinawag nilang The Dreamer dahil napanaginipan niya ang pagkakaligtas sa 4 sa Repador. Ang panaginip niya ay tugma sa totoong pangyayari, lalo na ang batang babaeng hinugot sa butas. Ngayon, ayaw niya magsalita sa kamera. Hayaan na lamang daw umusad ang operasyon. Kaya nga kinakausap ko siya kagabi, mananaginip ka na para kung saan yun ang titirahin natin. Pero wala pang feedback. May panaginip man o wala, tuloy ang kanilang trabaho, masagip lang ang buhay ng kanyang mga kababayan. Alex Santos, Patrol ng Pilipino, St. Bernard, Southern Leyte. At kayo mga kaibigan, nasa ating pong linya si Undersecretary Marius Corpus ng DILG tungkol po doon sa ginagawang rescue operations ng US Marines sa site kung saan po gumuho o natubunan ng mga grabing putik at bato ang Ginsaugon Elementary School sa Southern Leyte. Yusek, good evening sir. Ted, good evening. Opo, meron ho ba kayong pinakahuling balita tungkol doon sa sinasabing signs of life, sir? Yes, Ted, magdasal tayo dahil nag-report sa akin yung Chief ng Emergency Medical Services ng Bureau of Fire Protection, si Chief Inspector Joseph Bacaresa. Nag-relay daw ng information ng mga US Marines na meron nakuhang 50 survivors. At nandun sila sa site ngayon, inaantay nila yung delivery ng mga survivors. Sir, naka-ready na po yung mga tao natin doon. Opo, sir, you're saying na-recover na ho yung survivors, hindi po huhukayan pa lang, sir? Hindi, nakuha na. Aha. Yes. Opo. As in, kumpirmado po na na-recover na sila galing doon sa pagtatabon ng putik sa eskwelahan. Yes, inaantay. Nandun yung medical team na natin. Tinawag sila ng mga US Marines. At sinabi na merong buhay na nakuha, mga about 50. Opo. Yung pong figura ho, sir, hindi pa ito kumpirmado. Hindi About pa kasi 50. tinatanong ko si Dr. Bacaresa kanina kung nabilang na niya. Sabi niya, padating pa lang, sabi niya. Pero Opo. naka-standby sila dun sa area. Yan, So sir. pagdasal tayo na totoo ito, dahil apparently may information na nirefer ng US Marines sa ating mga medical team. Opo. Habang patuloy po ang pagtagad, pagkalinga doon sa mga sinasabing survivors, tuloy pa rin po paghuhukay, sir. Yes. Around the clock yung around the clock, weather permitting. Around the clock yung search and rescue. Opo, sige po, we are going to keep in touch at ang aming pong kasamahang si Alex Santos ay nandun po nagbabantay sa area. Yusek, Yes, sir. thank you, Yes, sir. Ted. Maraming Thank you salamat. very much po. Samantala, natukoy ng mga kaibigan sa pamamagitan po ng geohazard mapping ang 10 pangunahing lalawigan sa bansa na posibleng tamaan ng landslides. Nagpapatrol si Sol Aragones.
yun, bali taken into consideration all the factors. Ito ang geohazard map kung saan nakatala ang 10 nangungunang lugar sa Pilipinas na maaaring pangyarihan ng landslide. Kabilang dito ang Benguet, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Kalinga Apayao, Southern Leyte, Abra, Marinduque, Cebu, Catanduanes at Ifugao. Batay sa pag-aaral na sinagawa ng Mines and Geosciences Bureau, taglay ng mga lugar na ito ang mga katangian na maaaring mauwi sa isang malawakang landslide. Ito ay may fault line sa nasabing lugar. Matarik ang gilid ng kabundukan. Ang uri ng lupa ay may kahalong volcanic rock o bato. Kalbo na ang bundok at matao na ang lugar. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng Bureau kung anong partikular na munisipyo at mga barangay sa mga probinsyang nabanggit ang maaapektuhan. Ang ibig sabihin lang na to is to be more alert. This is not to frighten or to scare, but basically to inform. Malaki ring bagay na nakakaapekto sa pagkakaroon ng landslide ang dalas ng pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, may panganib sa landslide ang isang lugar na nakaranas ng mas maraming pag-ulan. Lalo pa't inaasahang tatagal ang La Nina ngayong taong ito mula 3 hanggang 6 na buwan. Dahil dito, malaki ang papel na dapat gawin ng bawat lokal na pamahalaan. Dapat mayroon ng paghahanda yung mga local government units, yung mga constituents nila, yung mga tao doon, dapat nabibigyan na sila ng babala na kung mapapansin nila na talagang malalakas yung pag-ulan, meron na dapat nakahanda na eto dito sa kayo tatakbo. Hinihikayat din ng Pag-asa na magkaroon ng rain gauge ang bawat lokal na pamahalaan. Ito kasi ang susukat kung gaano kadalas ang ulan sa isang lugar para malaman kung delikado na sa landslide ang kinatatayo ang lugar. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Bukod sa kalituhan sa bilang ng mga biktima ng landslide, binatikos ni Red Cross Chairman Senador Richard Gordon ang agad na pagpapalibing sa mga namatay nang hindi man lamang nakikilala ng kanilang mga kaanak. Samantala, iniutos na ng Defense Department ang sapilitang paglikas sa mga residenteng nagsisipagbalikan sa kanilang lugar kahit na delikado pa. Nagpapatrol si Doris Bigornia. Bagamat medyo bumuti na ang lagay ng panahon, mariing iginiit ng NDCC at Pag-asa na hindi pa tapos ang animoy delubyong tumama sa St. Bernard. 16 na barangay ang tinukoy ng DNR na nahaharap pa rin sa balag ng mga panibagong landslide at flash floods sa susunod na mga araw. Kung kakakailanganin, may police power ang local governments na mag-force evacuation. Kung talagang kung clear and imminent yung danger, dapat i-force evacuation mo talaga. Kumilos na rin ang DNR, inabisiruhan ang mga opisyal ng mga barangay hinggil sa nakaambang panganib. Most dangerous is yung nasa baba, nasa slope. Yun yung mga barangay na yun. Yung mga vegetation, trees that are leaning, are cracks, are designed to evacuate. Umalis ka na. Tinataya naman ng Pag-asa na merong 4 na araw para magkumahog ang mga rescuers na maisalba ang mga biktimang patuloy na natatabunan ng guho. Where the low pressure area had hit Mindanao, it had significantly weakened. So we expect to have better weather in southern Leyte. Kung good news ang dala ng Pag-asa, napipiko naman na si Senador Richard Gordon na chairman din ng Red Cross. Una nang ikinapiko ng senador ang magkakaibang bilang ng mga patay at nawawala sa kalamidad. 1,400 lang ang populasyon ng Barangay Ginsaugon ayon sa 2005 census. Pero base sa mga nakalap na impormasyon, lumalabas na mahigit 3,400 ang naroon sa lugar nung mangyari ang insidente. Para di na magkalituhan na pagkasunduang ang Department of Health ang siyang maglalabas ng opisyal na talaan. Manggagaling naman mula sa Provincial Disaster Coordinating Council ang datos. Ipinagdiinan rin ni Senador Gordon ang pagbibigay ng karampatang respeto para sa mga biktima at mga kaanak nito. Inilibing kasi ang 30 biktima kahapon sa isang mass grave. Marami ang walang formal na pagkakakilanlan. Gustong ipahukay ni Gordon ang mga ito. But we can't have people dragging their feet, coming down here on this occasion. That is already very sad. And then burying bodies, well, after all, may para tayong expertise dito. Now, I suggest that we strongly call the Secretary of Justice. Why does he have to be called? He should bring in these experts right away. Why does SOCO have to be called? They should bring in their experts right away. I'm really being patient. Doris Bigornia, Patrol ng Pilipino. Mula pa rin dito sa Southern Leyte, narinig natin kanina ang interview ni DILG Yusek Corpus. Samantalang dito ang impormasyon pa rin na nakukuha natin mula sa iba't ibang mga officials, kabilang na si Lieutenant Colonel Farnacio, quoting the Malaysian rescuers at ang US Marines is signs of life movements.
Base po lang yan sa kinatatayuan namin dito sa Southern Leyte. May press conference na isinasagawa ngayon sa Municipal Hall tungkol po sa balitang kumalat na ito. Nandun si RG Cruz. RG? Karen, mula pa nung Sabado ay dagsana ang tulong ng ABS-CBN Foundation para sa mga nabiktima ng landslide dito sa Southern Leyte. Mahigit 6 na oras ang biyahe mula Tacloban kung saan binabagsak ang mga relief goods mula Maynila. 4 na oras lang dapat ang biyahe, kaso bako-bako, wasak at maputik ang daan patungong St. Bernard. Dinadala ang mga relief goods sa 6 na evacuation centers. Binabagsak ito sa Tambis, Catmon, UCCP, San Isidro Parish, St. Bernard Central School at sa Cristo Rey Regional High School. Dito namin nakilala si Telma. Umuwi lang siya kasama ang kanyang pamilya para umiwas sa baha sa Taguig. Umiwas mo kami doon sa baha, tapos yun pang dahilan ko kaya pumunta ako dito sa Leyte para umiiwas po kami doon sa sa Tipas kasi bahaan po doon ang bahay namin. Naiwan sa kanilang bahay malapit sa eskwelahan na landslide ang 2 niyang anak nang maganap ang trahedya. Kaya ngayon dito na muna siya sa Cristo Rey kung saan niya muling bubuin ang kanyang nawasak na buhay. Samantala, Karen, imbis na puro delata, mas masustansyang pagkain na gaya ng mga gulay ang balak na ibigay ng mga taga-foundation sa iba pang nasa lanta. Pinaplano na rin nila ang mabibigay na bagong kabuhayan sa mga nabiktima. Pero sa ngayon ay nananawagan muna sila ng tulong na dagdag pagkain, yung mas masustansyang pagkain, Karen, lutuan dahil kailangan nila ng malinis na lutuan at karagdagang damit dahil halos wala nang natira sa mga ari-arian ng mga nabiktima. Karen? Maraming salamat, RG. Samantala, patuloy pa rin ang tulong na ibinibigay ng ABS-CBN Foundation sa mga nabiktima po ng landslide, lalo na po yung karamihan na nawala ng kabuhayan dahil palayan rin po ang 50 hektaryang natabunan ng landslide na iyon. Samantala, dito pa rin po, ilang minuto na lang ang ating hinihintay at magsisimula po ang isang press conference dito po sa munisipyo sa Southern Leyte para malaman nga po ang mga ulat na lumalabas galing sa US Marines at maging po sa Malaysian Rescue Authorities na aktibo po dito sa Southern Leyte. Ang nakuha po natin na ulat kanina ay ito po, Signs of Life Movement. Ito po ang eksaktong ginamit nilang salita. Ibibigay po namin sa inyo ang latest maya-maya lang po. At kayo po ating balikan si RG Cruz sa Southern Leyte ngayon. Live, nagpapatrol, RG. Yes, Ted, kasama natin ngayon si Captain Beryl Palmer ng US Marines at mayroon siyang balita para sa atin. Captain Palmer, Captain Palmer, can you tell us what was the latest information that you got from your colleagues there at the rescue site? Okay, for the last probably 30 minutes, I've been getting reports from the media regarding some type of survivors being helped by U.S. Marines. I just got confirmation from our battalion landing team who was there that we have yet to find any survivors. Luckily, we have found some of the deceased, 5 that have been brought out of there so their families can recognize who they are and can have some closure and so they can cease their worrying. But we cannot confirm any of that right now. I just got word about 5 minutes ago that we have yet to recover anyone alive. One of our cabinet undersecretaries told the media that some 50, he was informed by the Marines, the U.S. Marines, that some 50 people were found alive. What can you say about this particular piece of information? Being at the site here, there's a lot of people here with a lot of information. Like I said, I hear numerous reports of people being found or text messages or anything. So it's very possible for people to get information out here that's incorrect. Ted, Philon may have questions from the studio. Ted, go ahead. Captain Palmer has an override. He can listen to you. Maliwanag naman, RG, no, na signs of life lamang yung binabanggit na nakuha na pinakahuling informasyon ng grupo doon sa site mismo, doon sa ika nga ay ground zero. So yung report ni Marius Corpus ay hindi pa kumpirmado. Oo. All right. So you are, sir, you are saying that there are no survivors yet pulled out from the rubbles, from the site.
These are only what I'm mere saying is signs that of life, sir. Go ahead. No, what I can confirm is that no U.S. forces have pulled out any survivors. There are numerous agencies that are on the site, including the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Red Cross, Taiwanese rescuers. There's all type of people up there on the site that may have. I can't confirm any of it. All I can confirm right now is that I just got word from our battalion landing team who is on the site that they have yet to recover anyone alive. Sir, do you confirm that the depth wherein the school was buried is about 15 meters deep, sir? Can't hear him. Sir, Say that question again, please. Can you confirm that the depth wherein the school was buried is about 15 meters, sir? 15 meters deep. Well, like I said, I'm not a geologist and I can't really confirm, but that's some of the reports that I have heard from the people being on the site. Thank you, sir. Thank you, RG. Mga kaibigan, yan po yung tama lamang sa report kanina ni Yusek Marius Corpus na hawak na ngayon ng mga rescuers yung sinasabing mga tinatayang 50 katao pong survivors. Ayon sa kanila, doon sa site mismo na meron po palang mga palatandaan muna na may mga buhay pa sa ilalim po ng nasabing eskwelahan na natabunan ng rumagasang putik at bato sa Barangay Ginsaogon sa Southern Leyte.